Magandang hapon, Pilipinas. Magandang hapon sa ating mga kababayan sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, ganun din ang mga kababayan natin sa iba't ibang bahagi ng mundo na naabot ng ating live stream ngayong araw ng Miyerkules. Magandang buwan ng maligayang buwan ng kababaihan nga pala sa inyo lahat. Sa mga ating mga kababayan. Women's Month. Mabuhay po kayong lahat. Napakaswerte natin ngayon pag-uumpisa ng buwan ng Marso dahil kapiling natin ang ating mahal na kalihim, Secretary Sylvester H. Bello III. Magandang hapon, Secretary, at Happy Women's Month. Magandang hapon po naman, Director Rodi, sa lahat ng ating mga kababayan. Magandang buwan ng Marso. Napaka-busy ng nakaraang linggo, Secretary. We started the week on a very positive note. Nag-umpisa yung Lunes kasi po natin, Secretary, nag-umpisa yung pagdating ng delegasyon, high-level delegation ng United Arab Emirates. At ito yung idinaos yung third joint committee meeting between the Philippines and UAE. At napakagandang development, Secretary. Napakaganda. After how many years? After 6 or 7 years. 7 po. years. Since the last nawalan tayo ng deployment ng mga household service workers sa bansang United Arab Emirates. You were describing the accords yesterday as a milestone, Secretary. Paano po ba naging milestone? In what aspect po ba milestone ang agreements yesterday? Una, Rodi, mula nung 2014 ay sinuspend natin. Nagkaroon ng decision na isuspend ang deployment ng mga household service workers sa bansang UAE. At ang dahilan nito ay wala tayong existing bilateral labor agreement with UAE because of their refusal to accept the terms that our government wanted to have, and that is na yung kanilang agreement tungkol sa ating mga overseas workers, lalong-lalo na sa mga HSW, ay dapat lagdaan ng 4 na personality. Sa kanila 2 lang. Ang gusto na pipirma doon sa kontrata ay yung employer at saka yung HSW natin. Sa atin naman, kailangan 4 ang lalagda. Meaning, kasama dapat dyan yung Foreign Recruitment Agency at saka yung Philippine Recruitment Agency. Para sa kung merong mga pagbabiolate at pagka mga maltreatment ng ating mga OFW, ay mananagot hindi lamang yung employer, kundi yung Foreign Recruitment Agency at saka yung Philippine Recruitment Agency. Ayun, kaya mula noon ay hindi tayo nagpapadala ng mga OFW doon. So ito po ay natugunan na dito sa bagong kasunduan. Yes, at maliban doon, meron pang meron kasing ginagawa nung araw na yung ating mga kababayan hindi dumadaan sa regular process of deployment, wala silang agency o meron mang agency, mga karamihan dyan, mga illegal recruitment agency, wala silang papeles na nanggaling sa POEA, pumupunta sila doon bilang turista. So they have a tourist visa. Pagdating doon, kino-convert nila yung visa nila from that of a tourist visa at magiging working visa. Kaya napakaraming mga Pilipino doon na hindi mga OFW duly documented o hindi sila member ng OWA. So yun, ang isa ring natugunan na from now on, nangangako sila na kapag yung isang worker ay pumasok doon bilang turista, hindi nila papalitan yung visa nila from that of a tourist visa to a working visa without the approval of our labor agency. Yun, laking bagay yun. Noon pong huling formal na nakapag-deploy ang Pilipinas, umabot po sa humigit kumulang 35,000 yung HSWs na na-deploy dyan sa UAE.
sa pag-resume po ng deployment, Oh. batay po doon sa agreement, Secretary, mga ilan po kaya ang posibleng makinabang na HSWs na ma-deploy? Ah, may estimate siguro hindi na bababa ng 100,000. 100,000. Oh, ganun po kalaki. No, So, marami. Hindi man yung ating mga household service workers, the most preferred in the world, yung mga household service workers natin. Kaya dadami ang ating mga HFW dyan. And unang-una naman, in fairness, mas maganda doon ang mga benefits ng mga household service workers. Kaya lang, kailangan natin yung isang kontrata na gustong-gusto ng ating Pangulong Duterte. Siya mismo nagdikta dyan na yung kontrata ay kailangan nandun maliwanag na yung passport ng OFW, yung HSW, ay hindi kinukuha ng employer. Dapat nasa posesyon ng ating mga OFW. Pangalawa, yung paborito natin lahat, yung ating cellphone, dapat din hawak ng HSW o OFW. Pangatlo, kailangan sila ang magluto ng pagkain nila. Sila mamili kung anong gusto nila pagkain. Pangapat, kailangan meron silang tinatawag na working hours and sleeping hours. Dapat 12 hours ang sleeping time nila. Kailangan nandun sa kasunduan. And then of course, nandyan din yung kailangan din meron silang break. Once a week, meron silang free time with pay. Yun. Yun. Saka isa pa, yung kumisa kasi nangyayari, yung ating mga workers, meron silang employer. Yung employer, biglang nag-ibang isip, nililipas yung mga employer. Minsan binibenta. O yun, hindi pwede mangyari yun without the consent of the worker and without the approval ng ating POLO, yung Philippine Overseas Labor Office. Yan ang mga provision na gusto ng ating Pangulo para matiyak natin ang welfare and protection of our workers. Maalala ko po, Secretary, yan din po yung mga provisions na in-impose natin dun sa pag-deploy ng mga HSW sa Kuwait. Tama. Yun ang dinikta ng ating Pangulong Duterte noon para sa katyakan ng kaligtasan ng ating mga OFWs ay meron niya mga provision na yan. And those are the specific provisions that our President wants included in the employment contract. So yan na po yung sinasabi natin, Secretary, standard employment contract The ngayon. standard employment contract. Ayan. So from henceforth, yan na masusunod. Yan ang masusunod. Pag walang ganyan, hindi i-verify ng ating labor attaché. Kapag hindi na-verify yung contract, hindi mag-issue ang POA ng Overseas Employment Certificate. Ibig po ba sabihin, Secretary, kahit sa ibang bansa sa Middle East, ganyan na din yung gusto natin lahat. Ganyan na po lahat. Just to be very sure about the security and the protection of our overseas workers. So, at least garantiya para sa ating mga kababayan HSWs na hindi na sila maabuso at kung kanilang karapatan ay talagang mapoprotekta. Oo naman. Lalo lang yung cellphone nila kasi yan ang contact nila sa outside world. Contact nila sa mga pamilya nila. Oo, at sa kung minsan, pag inaapi sila, walang other means of communicating yung problema nila kung hindi sa cellphone nila. Ite-text nila sa atin, ite-text sa kanilang kamag-anak. Para sa ganun ay hindi naman maapi yung ating mga kababayan. Sir, meron na pong itinakdang petsa ng resumption ng deployment, which is March 31. Paano po magiging proseso nito? Meron po bang governing board resolution na i-issue to lift the suspension? Magkakaroon ng kanyang resolution ng ating governing board of the POEA. And on that basis, as recommended, resumption ng deployment sa UAE ng ating household service workers ay March 31. So, yun, mga
kababayan na gustong pumunta sa UAE bilang household service workers, andyan na po ang inyong opportunity to apply for an OEC to get the endorsement of a private Philippines Recruitment Agency. It is approved by the Philippine Overseas Employment Administration. Makakapunta na po kayo at makakahanap ng trabaho sa United Arab Emirates. Marami din pong matutuwa, Secretary, na mga recruitment agencies na dito sa ating bansa. Pero siguro, bigyan nyo ng warning yung mga ahensya na yan. yung mga recruitment agencies. Oo, yung mga recruitment agencies, hindi na mangyayari yan dahil dati, nakakalusot yan eh. Ang ginagawa, ini-issuean ng yung ating mga, ang tawag nito, willing victims, pupunta kunyari sa UAE, sa Dubai, o sa Abu Dhabi bilang turista, pero pagdating doon, wala na, maghanap ng trabaho doon, and then i-convert na nila yung visa nila from tourist visa to working visa. Wala na yan, hindi na papayagan ng pamahalaan ng United Arab Emirates in accordance with our agreement na hindi nila papayagan mangyari yun. At dahil po ang primarily makikinabang nitong agreement na to ay ang mga HSWs, talagang masaya ang Women's Month para sa kanila, Secretary. Yes, oo. At ang maganda dyan, meron tayong opening na naman ng overseas employment opportunities para sa ating mga kababayan. At pag marami yan, naku, malaki ang kontribusyon nila sa ating ekonomiya dahil sa kanilang mga dollar remittances yan. Alam mo naman kung ilan ang binibigay ng ating mga overseas. Noong 2019, bago nag-pandemya, nagpapadala sila minimum of $30 billion. Medyo bumaba ng konti dahil nga dito sa pandemya. So medyo bumaba, pero ganun pa rin, malaki pa rin ang kontribusyon ng ating mga OFW sa ating Philippine economy. Congratulations, Secretary, sa efforts ng ating pamahalaan para may strike itong ganitong malaking benepisyo mula sa agreement na nakuha natin. The credit should be on the President. Talagang yun ang itiningin niya. Huwag niyong pahintulutan na yung ating mga overseas workers. Pupunta sila doon at the mercy of their employers. You have to it when you deploy somebody, that Filipino must be protected, fully protected of their rights. Congratulations po ulit, Mr. President. Kung di dahil po sa inyong gabay, hindi natin maigigit ang proteksyon ng ating mga kababayan. Secretary, punta naman natin ang ibang usapin dito sa atin. Meron po kasing ulat ang ilang grupo ng mga manggagawa na sinasabing nire-require na daw po ng ilang mga negosyo, ilang business establishments na gawing mandatory sa kanila yung pagbakuna. Ano po ba ang posisyon ng department po? Ayan nga, pinag-aaralan namin yan, Rolly, at magpapalabas tayo ng department order na kung saan hindi pwedeng gawing mandatory yan. Hindi pwedeng mandatory yan. Nasa mga empleyado yan kung gusto niya magpabakuna o hindi. Nasa kanya yan. Hindi pwedeng gawing mandatory. At pinag-aralan din namin na yung refusal to be vaccinated is not a ground for termination. Yun ang pinag-aralan natin. Lalabas po, magpapalabas po tayo ng department order tungkol sa pagpapabaksin ng ating mga employees. So, ibig pong sabihin yung kung totoo man yung ulat na may mga kumpanya na nagre-require niyan, wala pong legal basis. Wala po yun. Wala. Hindi pwedeng maging yan. That will be discrimination. So, we will come up with the necessary and appropriate department order to protect our workers. So, yung mga ang pagbabakuna ay voluntary. Kung gusto magpabakuna ng mga manggagawa, nasa sa kanila po yan. At hindi kailanman pwede gawing
requirement. At hindi rin magiging, sabi nga ng Secretary, hindi po magiging dahilan upang i-terminate o mawalan ng trabaho ang magpapabakuna. Okay. Secretary, meron din pong, kasi last week po yata ito, nag-issue po ang Pangulo ng declaration na binabawasan na yung working holidays na kung saan doble yung bayad ng ating mga manggagawa. Yung pong November 2, December 24 at December 31, hindi na po Holiday pa rin, holiday. Holiday Pero pa rin. working holiday. Hindi na po siya working. Ano po ang implication daw nito at ano ba ang saysay? Anong Well, value ng ganitong? Ibig sabihin yan, kapag hindi ka pumasok, no work, no pay. Yan. Ngayon, kung pumasok ka sa araw ng November 2, o kaya December 24, o kaya December 31, yung sweldo mo parehas din. Wala nang premium. Pag ikaw pumasok, hindi ka gaya dati na they are declared non-working public holiday. Pag noon, pag hindi ka pumasok, bayad pa rin. Di ba? At kung pumasok ka, doble. At pag nag-overtime ka, another 30% increase. So, iba na ngayon. Under the order of the President, November 2, December 24, and December 31 have been declared as working holiday. Yun. So, walang premium. Ipapasok ka. Kung hindi ka pumasok, no work, no pay. Tinatanong po ng marami na ano daw po ba ang lohika ng ito? Dahil binabawasan natin ng take-home pay ang ating mga manggagawa. Hindi naman nababawasan. Yung pag pumasok ka, yung get your pay as provided by law. Hindi, at ang bentahin yan ay it will be down in the productivity of our business. Kasi, siyempre nung araw, mabigat sa mga employers yan eh. At saka, pag hindi pumasok, wala kang magagawa, di ba? So, sayang yung araw. Ang daming affected hours of production. Kaya, minabuti ng ating Pangulo na itong mga ito, wala namang historical or cultural significance. Dapat holiday, pero working. Para sa ganun, ay pwede kang mag-celebrate, pero yung nga, walang premium sa trabaho. Hindi kagaya ngayon. Pag pumasok ka, doble. Mabigat yan sa employer. Ngayon, kung hindi ka naman pumasok, no work, no pay. Yan po yung sa private. Pero sa bahagi po siguro ng sa gobyerno, secretary, di po ba? That would mean additional 3 working days for all employees of government. Yeah, that's right. So, additional na serbisyo po 3 araw yan. Yun nga. So, that's production. Yeah, pero parehas din naman eh. Kung ikaw nasa private, ganun din. Kung nasa gobyerno ka, ganun din. Walang extra pay, ganun. So, ang importante dyan, kasi kung halimbawa, hindi ka papasok, may bayad pa rin, di ba? Pero walang production. Pero kung ngayon na public holiday, pero working, pag hindi ka pumasok, walang bayad. Tsaka normally, secretary, yung pong 31 talaga, hindi naman ipinapasok yan kasi sabi nga nila, Saint Sandwich Day. Kasi yung December 30 is a holiday. Tapos yung January 1, holiday din. So, naipit. Naglilib na yung karamihan ng December 31. Gusto mo mapahaba yung yung bakasyon mo, di mag-avail of your leave credits. Leave credits ka na lang. Okay. So, yan yung siguro yung ilang aspeto ng bakit ni-reduce. Palagi, tama ba, Secretary, na sabihin ito yung bahagi ng sinasabing rationalization ng holidays? Ano po ba? Yes, tama kailangan rationalize na kasi sumusobra ng ating mga non-working holidays na yung nga, it affects the productivity of business. Ang laking bagay yan. Libo-libo, milyon-milyon hindi papasok, walang trabaho, walang production. Pero may bayad. Secretary, nakalimutan kong kasama natin yung mga kaibigan natin sa media. At kanina pa sila gusto magtanong.
Dahil namimiss ka daw nila. Unahin natin Secretary si Zen Hernandez ng ABS-CBN. Go ahead, Zen. Hi po, Sec. Hi, Sir Rolly again. Yung sa UAE, Sec, what changed? What convinced the UAE finally to agree to the demands of the PH? Or talaga bang kailangan lang nila tayo, yung mga kababayan natin? Kaya finally gumive in. Well, one of the reasons, Zen, na nakita nila ang reasonableness of our requirement na dapat instead of just 2 signatories, kailangan 4. Dahil siyempre, kung ang proteksyon ay binibigay lang ng employer, kung minsan, hindi madali hanapin yung employer. At yung kanyang capability kung minsan, limited. Hindi kagaya kung may liability yung foreign recruitment agency at saka yung Philippine Recruitment Agency, pwede nating habulin dito. Kaya mas madaling habulin yung mga PRA ang tawag natin sa kanila dahil nakabase sila dito. So, mas madali talagang maprotektahan yung ating mga kababayan. And probably they saw the reasonableness of our position. Siyempre, alam mo naman, it's not easy for a Filipino to go abroad and look for work employment. Iiwanan ang pamilya, isusugol ang buhay just to have a living for his family pagkatapos hindi mo siya poproteksyonan. So, siguro, nakita nila ang reasonableness of our position and at the same time, tanggapin din natin na talagang kailangan din nila yung ating mga household service workers. Alright. How many lang po, Sec, yung ating alam na dumaan through illegal means through the years since 2014? Dahil sabi nyo nga, marami pa rin gustong pumunta at ginawa lahat. Pati illegal na paraan to get there. Actually, dyan lahat yan, hindi legal eh. Kasi wala tayong existing labor agreement with UAE. At gagaya ng sinabi ko, lahat yung magpunta dyan, they went there under the guise of being tourists. May tourist visa sila. Pagdating nila sa UAE, pinapa-convert nila yung visa nila from tourist visa to working visa. So halos lahat nandyan. Siguro mga 80 or more percent ang hindi legal ang pagpasok nila dyan. Wow, that's a lot, Sec. So how many workers do we have in the UAE? So we can do the math. Siguro umit ko lang, meron tayong mga more than 600,000 OFWs in UAE. All right, so we can say, sir, na 80%, around 80% of that 600,000 are undocumented. Could be more. Then. Okay. Yung sa holidays lang, Sec, clarify ko lang. So talagang a major concern would be the impact, no, on employers. Yung ba talaga ang ating primary concern? Oo, yung dyan, ang consideration dyan ay yung productivity. Lalong-lalo na ngayon na may pandemya, kailangan natin ang working hours. At kung lilimatin mo pa the guise of holidays, public holidays, non-working public holidays, talagang apektado ang productivity ng ating negosyo. That is why it's high time na yung mga wala namang national significance, kagaya ng November 2, kaya lang naging automatic na non-working holiday dahil nga kalakip ng November 1. And so with December 24, dahil on the eve of Christmas, gano'n. So, mas mabuti na rin na bawas-bawasan natin ng ating In Asia, tayo ang pinakamarami ng non-working holidays. Kaya dapat talaga, if we are to improve the productivity of our business, siguro tama yung decision na wag na yung November 2, wag na yung December 24, at wag na yung December 31. Pero factor din kasi sabi ni Secretary Roque yung mga lockdown, sir, yung halos isang taon ng mga quarantine protocols. Marami yatang di nakapasok kasi, so parang pambawi ba ito?
to recover. Ewan ko, well, probably may basis yung contention ni Secretary Roque. All right, Sec. Thank you very much. Thank you, Zen. Thank you, Zen. Secretary, sunod po natin magtatanong si Mayen. Si Mayen. Yan, eh. Nauna si Mayen. Good afternoon po, Sek. Ayan, Hello. good afternoon. Sek, papalap ko lang po. Kanina nasabi nyo na parang may request kayo sa UAE na i-vaccinate din yung lahat ng mga household service workers na i-deploy sa bansa nila. Pag ganun po, sir, kung sakali, sino ang sasagot nung pagba-vaccinate? Tapos po, kung sakali bang hindi sila pumayag, i-deploy pa rin ba natin kung hindi nila iba-vaccinate? Pareho din. Actually, Mayan, hindi naman part of the negotiation lang. Hindi na naging part of the it is not a condition to the deployment. Nabanggit lang siguro nila during the discussion na magdi-deploy na kami for the protection of our workers and the protection of the people in UAE. Siguro mas maganda kung before they leave, nababaksin na sila, nabakunahan na sila. And considering na baka meron kayong supply of vaccine, baka pwede niyong i-consider na we'll have our OFWs, HSWs vaccinated before they are deployed for the protection of the OFW and siyempre for the protection din ng UAE. Opo. Sek, bali sila po ang magpo-provide ng vaccine, magbibigay po sila sa atin. Pareho din po ba yun ang negotiation natin with UK? Parang ganon sila ang Wala namang volume pinag-usapan dyan, Mayan, kasi yung sa UK, proposal pa lang yun na sinabi ko if I'll make a recommendation to the IATF for the exemption of UK from the deployment cap, mas mabuti siguro as a parang basis for my recommendation na sasabihin ko na bago natin i-deploy ang ating mga nurses and other medical care workers, ma-vaccine sila before they go to UK, ganon. Pero hindi condition yun, hindi yung sa hindi condition yun. Hindi tama yung sinasabi na exchange deal. No, there is no exchange deal. Pag hindi condition, pwede po tayong mag-grant ng exemption kahit hindi sila mag-agree na magbigay ng vaccine. So, well, of course, kasi ang consideration dyan is it advisable to give them the exemption? And one consideration there is kasi nung nagkaroon tayo ng deployment cap, the reason for that is we want to be sure na we do not run out of nurses and medical workers. Kaya tayo nag-cap. Ngayon, kung nakita din natin, that's the reason why I had the meeting with the people from PNA para malaman natin talaga kung gaano karami ang ating medical workers. We want to be sure na we will not run out of nurses. Kasi meron din tayong problema sa COVID-19. So kung mangyari, meron tayong mga nurses sa ating bansa. Opo. Sir, last na lang, bali, ang magbibigay pa rin po ng vaccine, dito sila iba-vaccinate kung sakaling mag-agree yung UK and UAE. Tama po ba? Ang mention kong passing is for all OFWs, hindi lamang limited to the nurses, lahat. Kung magbibigay na rin lang sila, might as well give all our overseas workers. Sek, sinabi nila kung ilan ang gusto nilang i-hire ang UK? Wala naman, walang binagit ang UK in fairness. Ang sinabi nila, they are requesting that they be exempted from the deployment cap. Yun lamang po. And they did not specify how many nurses they need, how many medical workers they need. They just want to be exempted from that deployment cap or deployment limitation. Thank you po, Sek. Okay, Mayen. Salamat, Mayen. Secretary, I understand you have a cabinet meeting to attend. But siguro huli na lang si Gerard Naval ng Malaya. Magandang hapon, Gerard.
Afternoon, Gerard. Naku, nandiyan pa si Sam. Hi, sir. Good afternoon. Sir, Afternoon. two questions lang, sir. Sir, una, sir, yung sa no vaccine, no work, ano, sabi niyo po maglalabas kayo ng memorandum, sir? Ano po ang possible na penalty dun sa mga companies na magre-require ng ganong policy, sir? It will be just an administrative penalty na it is not legal for the employer to require the employee to be vaccinated before they can enter the workplace. Walang legal basis for that. So it will be considered as illegal suspension or illegal dismissal, whatever action the employer will do if the employee does not get vaccinated. Sir, dun sa holiday, sir, yung pong decision ni Presidente, kanino pong recommendation yun? And na-consult po ba kayo or ang mga labor groups regarding this? Alin yun? Yung holiday, sir. Holidays. Ayon tungkol sa declaration of Yes, sir. December 24, 31, and November 2. Yes, sir. Yung bang tinatanong mo, Gerard? Yes, sir. Yes, sir. Wala naman. I think that's a presidential privilege, and I'm sure before he gave that order, na-consult niya yung kanilang chief legal advisor and of course his executive secretary. But you were consulted on that matter, sir? Hindi naman, but we support that position. Thank you, sir. Okay, Gerard. Secretary, yung i-reach si Sam eh. Si Sam, the last, as usual. Magandang hapon, Sam. Good afternoon po, sir. Naku, pasensya na po. Mag-inquire lang po kami, sir, yung regarding dun sa update sa UK negotiation. Bali, kailan po balak i-recommend ng DOLE yung exemption for UK sa IATF? Alin yung Sam? Yung sa UK po, yung magtatanong lang po kami ng update, kailan po balak mag-recommend ang DOLE sa IATF para ma-exempt po yung United Kingdom sa deployment cap? I already requested, I already presented my position, our position, to the technical working group of the IATF, Sam. Bale, may reaction na po yung IATF at saka si President Duterte regarding po doon sa pinresent po nila. Wala pa, Sam, kasi it's still pending with the technical working group. Kasi ang technical working group will study my proposal and then they present it to the interagency task force. And it is up for the task force to come up with recommendation to the office of the president. Nabanggit po nila, sir, may na-submit silang letter from UK government kay President Duterte. Nagkaroon na po ba si President ng parang reaction regarding that letter? Hindi pa naman natatanggap ng ating Pangulo yon. In fact, I'm just going to submit it today on the occasion of our cabinet meeting. Okay po. Bali, sir, yung last na lang po, yung sa magiging policy na i-recommend na po ba ng DOLE sa IATF na for all OFWs before they are deployed abroad, kailangan na po nila ma-vaccinate either through doon sa host country nila or bali dito sa Philippine government, kailangan mabigyan rin sila ng ma-prioritize sila na mabigyan ng vaccine doon sa ongoing government vaccination program dito? Wala pang ganun, Sam, wala pang ganung decision to recommend to the interagency task force na lahat ng mga OFWs na ma-deploy kailangan ma-vaccinate muna. Napag-usapan lang yun tungkol sa vaccination doon sa meeting between our representatives and the representative of UAE when they came up with a consensus, a very good consensus. In fact, landmark agreement yon na sinabi nung one of our negotiators, sabi na, pagpapadala na rin lang kami ng marami, pagka gusto mo, i-vaccine muna natin yung mga OFWs na i-deploy namin, not only for the protection of our workers, but also
for the protection of the people in UAE. So it is not a condition, it is a suggestion. And mukha naman positive daw ang reaction, so let's wait for further development, Sam. Copy ba? Ay, salamat po, sir. Maraming salamat po. Okay, Sam, thank you very much. Secretary, pasensya na po. But quick follow-up siguro si Sen. Last Yes na po. Sorry, sir. Salamat. Yun lang recommendation nyo po sa IATF to exempt the UK. Ano lang po yung ating mga binigay na justifications why we should consider that? Yung Recommendation to exempt the UK from the deployment cap. muna that we have sufficient number of nurses and medical care workers. Pangalawa, yung aking suggestion na kung magde-deploy tayo sa UK, kailangan ma-vaccinate muna sila for their protection and also for the protection of the people in UK. Ayun po. All right. So this is even without the assurance, yung sagot ng UK na magbibigay talaga sila ng vaccine. Or are you optimistic kasi na ibibigay nila? Listen, meron ng letter from the ambassador of UK, but I am not yet at liberty to tell you the content of that communication. Is it good or bad? Mauna siyempre, kailangan malaman muna ng ating Pangulo. He should be the first to know. All right. Pero mukhang nakasmile kayo, Sexo, mukhang maganda. And last na lang, yung sa holidays po, ang tanong lang pala ng mga tao, bakit naman daw yung pinili, Sec, yung pinaka-importanting holidays sa mga Pilipino, which is the Eve of Christmas, the Eve of New Year, and All Saints. Bakit daw hindi pinili yung ibang less important holidays? Wala naman kasing significance, walang historical significance, walang cultural significance, wala namang religious significance. So, siguro the reason why hindi na lang gawing non-working. Kung gusto ma-maintain, then it can still be a holiday. But this time, in order not to affect the productivity of our business and economy, gawin na lang working holiday. Okay. Okay po, thank you. Salamat, Okay. Sen. Secretary, meron kayong cabinet meeting. Kaya siguro Okay. po yung mensahe nyo na lang sa ating mga kababayan, lalo na ngayong nag-uumpisa ang ating Women's Month. Well, unang-una, good news sa ating mga HSW, yung ating mga household service workers. Now, you have another deployment opportunities. And alam naman natin na ang track record ng UAE maganda in terms of the treatment of our overseas workers. Kaya ito ang opening, you are free to go there, pero mas maganda sana kung ma-vaccinate kayo bago kayo pumunta doon. Pero kung hindi namin kayo pipigilan. We know that you need the work, and we just want to see to it that when you go there and work, you are well protected upon orders of the President. Ayaw kong magalit sa akin ng ating Pangulo na merong naaapi o napapabayaan na OFW. Yan po ang inyong opportunity. Take advantage of it. Maraming salamat po, Secretary Silvestre HW III, for your time joining us this afternoon. Thank you, Did. Thank you. Maraming salamat po sa ating mga kababayan. Magandang hapon po. Ang ating kwentuhan ngayong hapon sa ating VCAFE. Mag-ingat po tayo mula sa ating mga kababayan, just sa ating mga kababayan sa iba't ibang bahagi ng mundo at sa ating mga kababayan dito sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Magandang hapon po at ingat po kayong lahat. Thank you, Secretary. Thank you.